Naku po mga kaibigan, iba talaga kapag ang naipit sa isang sitwasyon ay ang mga powerful at mga mayayaman o milyonaryo. Dahil sa issue na ito na kung saan ay involved ang First Lady na si Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustan na si Juan Paulo Tantoco, mayroong magsasakripisyo at mayroong isasakripisyo. Okay? So mukhang muli sa ikalawang pagkakataon ay tatama yung ating analysis. So sino sa tingin po ninyo ang maiipit sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco? So isipin po ninyo itong sitwasyon na ito ha. Ang Rustans, mga kaibigan, ay nandito na po sa Pilipinas since 1968. And sa tagal po nila dito sa industriya ng retail, hindi na po basta-basta yung kanilang pagod, yung henerasyon na pinagdaanan ng kumpanya, di ba? Gaano na sila katagal. So, yan po yung isipin natin. And then, na-involve ang First Lady, isang powerful, makapangyarihan dahil sa pagiging pangulo ng kanyang asawa. So nakita na natin yung ilan sa mga video clips at mga larawan na kung saan ay nakita nating nagkakasayahan, nagkakantahan at umiinom ang grupo ni na First Lady Liza Araneta Marcos sa Beverly Hilton Hotel sa room 504. So dito nakita natin yung iba't ibang mga executive, ilan sa mga opisyal po ng GMA 7 at opisyal ng pamahalaan. So balikan nyo na lamang po yung post ni retired broadcaster Jay Sonza. No, nandoon po yung mga pangalan na nakita doon sa Beverly Hilton Hotel. Okay? So, doon sa coroner's report, kumpirmado na ang unang dahilan o main reason ng pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco ay cocaine effects. So, ang deputy medical examiner ay si Dr. Jaborian Rafi. So, sila yung parang counterpart ng medical legal dito sa Pilipinas. So, in short, yung kanyang assessment doon sa labi ni Juan Paulo Tantoco ay very credible, no? So, after the incidents, lumabas din sa publiko na kumbaga ay nakita doon, no, sina GMA executive. So nag-post yung GMA 7 dahil nitong nakaraang mga linggo, kinumpirma nga po ng coroner's office o ng medical legal office nila na ang dahilan nga ay cocaine effects. So dahil nakita doon sa mga larawan yung isang GMA executive, binura nila kaagad after few minutes yung kanilang post. So, after the incidents kasi, mga kaibigan, noong March 8, ay hindi na nakita si First Lady Liza Araneta Marcos. So, ibig sabihin, ilang linggo pong nanahimik, no? At hindi po nagpakita sa publiko ang First Lady. So, maraming mga balita ang lumabas na na-hold daw siya di umano sa Amerika. So, ilan sa mga opisyal, ilan sa mga broadcaster ang nagsabi na na-hold nga raw itong si First Lady Liza Araneta. So, siyempre, andyan din po yung mga grupo ni Maharlika, ni even the Vice President, no? Sabi po niya ay merong balita na kung saan ay na-involve o nasangkot o kinwestiyon, tinanong si First Lady
no? So naka-hold daw siya di umano. So yun po yung lumabas. Okay? So ang nakikita natin dito mga kaibigan ay merong nakikita tayong ah magsasakripisyo. Kasi sabi ko nga dun sa unang post ko, patay na itong si Juan Paulo Tantoco. And hindi na niya maipagtatanggol yung kanyang sarili. So dahil hindi na niya maipagtatanggol yung kanyang sarili, eh kahit sabihin na nating drug addict siya, drug pusher siya, hindi na niya maipagtatanggol yung kanyang sarili. Ngayon, ang usapin dito, dahil nga doon sa findings, ay talaga namang gumamit daw ito ng drugs bago namatay. O, di ba? So, bago namatay. So, mahirap siyang lusutan, pero naisip ko merong isang taong magsasakripisyo. Kasi bakit? Si Juan Paulo Tantoco, anak ng isang mayamang pamilya. So, yung may-ari nga ng Rustan. So, dahil nasasangkot po yung First Lady, powerful, kaya nilang ipasara yung Rustan. So, kung ikaw yung may-ari ng Rustan, baka mabulilyaso yung iyong negosyo. Ano yung pipiliin mo? Nagawa nga nilang ipatapon sa ICC si former President Duterte kahit illegal eh. So, anong laban, no, ng kumpanya mo kapag inipit mo ang, alam mo na, mataas at powerful na tao? So, manganganib yung iyong kayamanan. So, ganun lang yung kadali. So, ngayon, bilang isang ina at bilang isang negosyante, bilang milyonaryo o bilyonaryo, paano mo poprotektahan ang iyong negosyo, and at the same time, paano mo ipagtatanggol ang iyong anak? Okay? So, kailangan mayroong magsakripisyo. Definitely, hindi po si Liza Araneta Marcos. Kaya nga, nitong mga nakaraang mga araw, lumabas yung mga balita, syempre merong press conference si Auntie Claire. So, una na niyang sinabi na hindi kasama sa entourage nila si Juan Paulo Tantoco. Okay? So, hindi kasama. So, given na hindi kasama, bakit siya nandun sa hotel? Kung saan ay nandoon kayo, no? Sa room 504. So, hindi siya kasama sa hotel. So, ngayon nga, ito yung letter mula kay Miss Nena Tantoco, mother of Juan Paulo Tantoco. Itong letter na to ay naka-address para kay sa billionario.com at kay Miss Amy Marcos. So, basahin ko na lamang. Good evening, Billionario and Miss Amy. I'm Nena Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time, in Los Angeles, California. In the presence of his wife, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Miss Liza Marcos, he died in the hotel room where he and his wife was staying. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. No, where did it say our son died of overdose? It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It's so visible to make news that
is exciting and juicy to read. To be apoliticized, move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son, Pawi, is being used to aggravate this conflict. He did have cocaine in his body, as the autopsy says, but it was not an overdose. The complete autopsy report will come, and it will be publicly known. Yes, our son used cocaine, and it did not come from the First Lady. O, di ba? Inililigtas niya yung si Lisa Araneta, nor was she involved. It is unfortunate that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half truths is not who I am as a person. I do accept that report. Nowhere did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children. You are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life, giving news instead of dividing. God bless everyone. So, kitang-kita mga kaibigan, nadarama ko na dito sa letter na ito ni Miss Nena Tantoco ay inililigtas po niya si First Lady Liza Araneta Marcos. So, eto yan. Ang mga tanong dito sino ang bumili ng cocaine? Saan ito binili? Sino at saan ito binili? Paano ito nakalusot sa immigration? Kung ordinaryong tao ka, syempre napakahalaga, merong kapkapan yan to the max. Ako nga, ordinaryong tao lamang, nagpunta ako sa Malaysia 2018. I went to Malaysia, I applied for a job, nakasaklay ako dahil PWD ako. So, alam nyo yun, kahit yung saklay ko ay hindi nakaligtas. Pinahawak ako ng immigration officer doon sa gilid ng, alam nyo yun, yung pagpapasok ka doon sa yung ipapasok mo yung mga bag mo sa loob ng machine, scanning machine. So, siyempre, yung saklay ko, in-scan din doon. So, bukod sa pag-scan doon sa saklay ko, tinignan din nila yung butas ng mga saklay ko, no? Kung merong mga kineme na mga droga doon. So, ordinaryong tao hindi nakakalusot sa ganyan. So, if Juan Paulo Tantoco, kahit na milyonaryo siya, wala naman siya sa posisyon sa gobyerno, mahihirapan siyang ilusot yung bagay na yan, yung droga na yan. So, sino yung merong kapasidad para hindi kapkapan, para dire-diretso, para smooth? Hindi ko alam kung totoo. Di ba? So, it was Liza Araneta. No? Siyempre, First Lady yan Sa tingin ba ninyo, dadaan yan sa mga kineme? Na mga ganyan? I don't think so. So, eto pa. Ang sabi ng nanay ni Juan Paulo Tantoco, ang sinundan lamang daw doon ni Juan Paulo ay siyempre yung kanyang asawa sa US. At may dadalawin silang pamilya. Bakit nandun sa event si Dina Arroyo Tantoco? Saka si Dina Arroyo Tantoco, mga kaibigan, kasalukuyang Social Deputy Secretary. Ang purpose niya ay taga-arrange, taga-prepare ng mga travels ni na Pangulong Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos. So, nandun siya talaga. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi kasama sa entourage itong si Dina, itong si Paulo Tantoco. No, sabihin na natin, sige, si Paulo hindi kasama dahil hindi naman siya ginagastusan ng gobyerno. So, sabihin na lang natin na itong si Dina Arroyo Tantoco kasama. 'Di ba? So, ito yan mga kaibigan, yung nakikita ko, and I don't know kung mag-a-agree kayo sa akin.
Puwede kasing sabihin ng Malacanang na, "You are fired, tanggal ka na, Dina Arroyo Tantoco. We don't need you anymore in the Malacanang. Ayaw naming masira yung imahe namin, ayaw naming mabahiran ito ng, masamang bagay na iyong ginagawa. We don't tolerate such kind of behavior in Malacanang. We don't tolerate anyone na maupo sa kanyang posisyon lalo na't gumagamit ng droga. So therefore, terminated ka na." Ilista niyo yan guys na ganyan yung mangyayari niyan, eh. Kasi hindi po gagawin ng, pamilya ni Tantoco na pamilya po niya, yung talagang pamilya niya ha, kagaya po ni Nena Tantoco, hindi niya yan gagawin na na hindi niya yan gagawin na ipagtanggol yung asawa ni Paulo Tantoco. Kasi 'pag ginawa niya yan, maiipit yung kanilang negosyo at tiyak iipitin, 'di ba? So, dahil nga itong si Tantoco, si Dina Arroyo Tantoco, madali lang gawin yun, eh, palayasin siya ng Malacanang, sabihing incompetent, para sabihin na nilang hindi na makapagtrabaho doon, incompetent o ibagsak sa rating. Tapos sabihan na, to sa kanyang clearance. So, alam namin na gumagamit ka ng droga pero hindi namin ito tino-tolerate kaya huwag ka nang bumalik sa Malacanang. So, ang daling gawin, 'di ba? So, dahil nga ang tanong kasi dito, eh, sino yung magdedemanda kay Dina Arroyo? Siyempre, yung kanyang biyenan, pamilya ng, kanyang asawa. So, ipapakulong siya kung talaga, 'no? Ipapakulong siya talaga para lamang mayroong mapanagot, okey? So, sabihin na natin in the next coming days, sige, bibili na sila ng kung ano-ano para 'yun, 'di ba? Maipit. Talaga yung dapat maipit. So, gano'n lang kadali. Kasi at the end of the day, mga kaibigan, kasi pansinin niyo din 'di ba, base dun sa pahayag na dun sa balita, umamin na raw itong si, Dina Arroyo Tantoco na gumamit sila ng droga, ng cocaine bago nagpahinga, ayan. Hanggang nasa CR daw siya, ta's hindi niya alam kung gumagamit pala yung asawa niya habang nandun siya sa CR, 'di natin alam basta yung gano'n po yung kuwento. So, ang tanong, sino yung magdedemanda? Si Juan Paulo Tantoco, yung nanay niya, si Nena. So, ayun, puwedeng magsakripisyo si magsasacrifice si Dina Arroyo Tantoco. Yun yung tingin natin dito kasi nakataya yung negosyo ng Rustan. Pwede siyang ipasara, 'di ba? So tingin nyo guys, tama ba yung naiisip ko? No? Kasi ganyan na yung pinapalabas nila, eh, 'di ba? Kumbaga, inilalayo nila sa issue ng droga, sa issue ng pagkamatay ni Tantoco, si First Lady. Kaya panoorin nyo yung video ni Dean Chase. Galit na galit si Dean Chase, 'di ba? Kasi may hawak siya mga dokumento, eh. Yes. At nagtatrabaho siya sa Amerika. So meron siya talagang pinanghahawakang mga ebidensya. So, yun na nga guys, no? Kung sa tingin niyo tama yung naiisip ko, sige komento nga kayo diyan.